Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas matatanggap na ang karagdagang bagong Black Hawk helicopter mula Poland. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang Poland ay naghahanda upang maihatid sa loob ng halos 3 buwan ang unang batch ng pangalawang order para sa mga karagdagang unit ng S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopter sa Philippine Air Force. Ayon sa Polish Embassy sa Manila, ang mga chopper ay nakatakdang ihatid sa Hunyo, higit sa 2 taon matapos ang isang deal na nilagdaan noong February 2022. Ang Pilipinas ay bumili ng karagdagang 32 Black Hawk helicopter noong 2022, sa halagang 32 billion pesos upang palakasin ang mga kakayahan sa transportasyon ng militar ng bansa. Nauna itong bumili ng 16 na unit ng parehong choppers mula sa PZL Mielec sa halagang 12.1 billion pesos para palitan ang Vietnam War era na UH-1H helicopters ng Philippine Air Force, kasama sa bahagi ng package ang pinagsamang suporta sa logistic at pakete ng pagsasanay para sa mga piloto at maintenance crew. Hindi sinabi ng embahada kung ilang unit ang inaasahan para sa paghahatid. Ngunit ang Pilipinas ay dapat na makatanggap ng unang 5 sa 2023, 10 pa sa 2024, isa pang 10 sa 2025 at 7 unit sa 2026. Wala ring paliwanag kung bakit nahaharap sa pagkaantala ang paunang paghahatid. Kapag nakumpleto na, ang Philippine Air Force ang magiging pinakamalaking operator ng S-70i Black Hawk sa mundo. Ang mga transport helicopter ay mahalaga sa mga operasyong militar, lalo na para sa isang kapuluan tulad ng Pilipinas. Ang Philippine Air Force ay kasalukuyang nagpapatakbo ng 15 unit ng Black Hawk matapos ang isa ay bumagsak sa lalawigan ng Tarlac noong 2021, sa isang night flight training, na ikinamatay ng lahat ng 6 na Air Force crew. Lumabas sa investigasyon na masamang panahon ang sanhi ng pag-crash.
Formal na pinasimulan ng militar ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., binigyang diin din ni Teodoro na ang CADC ay isang estratehikong aksyon na hindi mangangailangan ng patuloy na mga direktiba upang isakatuparan. Ito ay alinsunod din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa sandatahang lakas na tutukan ang panlabas na depensa. Bilang bahagi ng CADC, iniutos ni Teodoro ang pagtaas ng presensya ng militar sa Batanes, ang pinakahilagang isla ng lalawigan sa bansa malapit sa Taiwan, habang itinatampok niya ang estratehikong kahalagahan nito para sa bansa. Tinutulan ng China ang utos ni Teodoro, binalaan ang Maynila na mag-ingat sa isyu ng Taiwan dahil itinuturing itong red lines, ngunit ipinagkibit-balikat ng kagawaran ng pambansang depensa ang pagtutol na ito, na sinabing walang karapatan ang China sa mga aktibidad ng militar ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong teritoryo, hindi motibo ng pagpapatupad ng Armed Forces of the Philippines ng bagong defense concept na nakatutok sa proteksyon ng maritime territory ng bansa na paigtingin ang tensyon sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, na mahalaga ang implementasyon ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept para sa pagpapahusay sa defense posture ng bansa. Subalit hindi nangangahulugan ng pagganti sa ibang bansa, inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., na nakikipag-ugnayan sila sa AFP para sa implementasyon ng CADC. Matatandaan, noong nakaraang linggo, nagbanggaan ang Philippine Coast Guard vessel at ang China Coast Guard ship. Sumusuporta ang PCG sa indigenous boats na itinalaga ng AFP para magdala ng supplies sa BRP Sierra Madre outpost sa Ayungin Shoal. Binomba rin ng CCG ang Philippine vessels gamit ang water cannons. 4 na Pilipino ang nasugatan sa misyon, na inalmahan ng iba't ibang bansa. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.